Winasak ng isang kasinungalingan ang pinangarap kong pamilya. Habang nag-aagaw buhay ako at ang aking dinadala sa malamig na sahig, masayang nagpapalitan ng halik ang aking asawa at ang kanyang kabit. Pabigat ka lang, intindihin mo ang sakit niya, ang malupit niyang sumbat. Ngunit tapos na ang aking pagiging bulag. Ang luhang pumapatak ngayon ay magiging apoy na susunog sa kanilang kasakiman. Handa na akong bumangon mula sa abo. Makakaya ko bang bawiin ang aking ninakaw na kinabukasan? Ibinigay na ni Paulo ang lahat ng ipon niyo kay Clara, Annalyn. Huwag kang madamot. May sakit ang tao at kailangan niya ng kalinga. Ang boses ni Doña Carmen ay parang malamig na hanging pumasok sa silid, mabalasik at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo ang matanda sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip habang pinapanood ang kanyang manugang na namimilipit sa sakit sa ibabaw ng kama. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Annalyn. Ang kanyang kamay, na nanginginig sa hapdi ng tiyan, ay dahan-dahang gumapang patungo sa ilalim ng unan kung saan nakatago ang maliit na kahon ng kanyang mga naipon. Wala na ito. Ang lalagyan na binuo niya sa loob ng 5 taon mula sa pagtitipid sa sariling pagkain, mula sa paglalakad pa uwi para hindi na gumastos sa pamasahe at mula sa mga raket niya sa pananahis sa gabi. Lahat ng yon ay kinuha ng sarili niyang asawa. Pero ma, para sa panganganak ko yon, nararamdaman ko na ang sakit parang may mali sa bata. Pagmamakaawa ni Annalyn, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, basag at puno ng takot. Tiningnan lamang siya ni Doña Carmen mula ulo hanggang paa. Nag-iinarte ka lang. Normal lang ang sumakit ang tiyan sa buntis. Si Paulo ay nasa ospital na kasama si Clara dahil inatake ito sa puso. Bilang asawa, dapat ay ikaw ang unang nakakaintindi na kailangang bayaran ang VIP room para maging komportable ang taong may sakit. Isang mapait na ngiti ang pilit na kumawala sa mga labi ni Annalyn sa gitna ng kanyang paghihirap. VIP room. Habang siya, ang legal na asawa na nagdadala ng apo ng matanda, ay pinagkakaitan kahit ng pambayad sa abot-kayang klinika. Ang bawat sentimo na inilaan niya para sa kaligtasan ng kanyang anak ay ginamit para sa karangyaan ng babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Naramdaman ni Annalyn ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang hita. Kasabay nito ay ang isang matinding kirot na tila may bumibitak sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kutsyon. Sinisip-sip ang lahat ng sakit na kaya niyang tiisin. Ngunit mas masakit ang katotohanan sa loob ng bahay na ito. Siya ay mas mababa pa sa isang katulong. Ma, nagmamakaawa ako. Dalhin niyo ako sa ospital. Bulalas niya habang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Tumigil ka, Annalyn. Huwag mo akong madamay sa mga drama mo. Magpahinga ka lang at mawawala rin yan. Sagot ng matanda bago tuluyang tumalikod at isara ang pinto ng malakas. Ang katahimikan sa silid ay binalot ng tunog ng malakas na ulan sa labas. Tila nakikiramay ang langit sa bawat patak ng luha na hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Annalyn. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitigas, nagiging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa nang pilitin niyang tumayo. Bawat galaw ay isang pagsubok, bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang kanyang stethoscope na matagal nang hindi nagagamit, at ang natitirang barya sa kanyang pitaka. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi siya pwedeng sumuko habang ang kanyang anak ay lumalaban pa sa loob ng kanyang sinapupunan. Pagbukas niya ng pinto ng bahay, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin at basang lupa. Ang gabi ay madilim, walang makitang bituin, tulad ng kanyang kinabukasan sa piling ni Paulo. Sa bawat paghakbang niya palabas ng gate, iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na dating mapagmahal
matiisin at bulag. Sa gitna ng kalsada, habang ang ulan ay humahampas sa kanyang muka, itinaas ni Annalyn ang kanyang kamay upang pumara ng sasakyan. Ngunit walang tumitigil. Ang kanyang puting duster ay unti-unti nang nababahiran ng pula, isang kulay na sumisigaw ng panganib at kawalan. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, mas masakit pa sa anumang pisikal na hapdi na kanyang nararamdaman. Bakit sa dami ng sakripisyong ibinigay ko ang tanging sukli ay ang itaboy ako sa gitna ng kawalan habang ang aking anak ay nag-aagaw buhay? Huminto ang isang lumang taxi sa kanyang tapat. Sa huling lakas na mayroon siya, sumakay si Annalyn at isinandal ang kanyang ulo sa bintana. Ang lamig ng salamin ay tila humahalik sa kanyang mainit na balat. Habang papalayo ang sasakyan sa mansyon ng mga makaraeg, tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Annalyn na kilala ng lahat. Ang gabing ito ay hindi lamang simula ng kanyang pagtakas, kundi ang simula ng isang pagbabagong walang balik. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang malay ay unti-unti nang nilalamon ng dilim at ang huling naririnig niya ay ang mahinang tibok ng kanyang sariling puso na tila nagtatanong kung aabot pa ba siya sa dulo ng kalsadang ito. Wala na ang bata, Mrs. Ginawa namin ang lahat, pero masyadong maraming dugo ang nawala sa inyo bago pa kayo nakarating dito. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay parang isang matalim na palaso na bumaon ng malalim sa puso ni Annalyn. Nakahiga siya sa malamig at maputing kama ng ospital. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kisame na tila walang katapusan ang kaputian. Ang amoy ng gamot at kalawang sa hangin ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Ang dating matigas at puno ng buhay na bahagi ng kanyang katawan ay patag na ngayon, malambot at walang kibo. Parang may isang malaking bahagi ng kanyang kaluluwa ang kinuha at itinapon sa kawalan. Hindi siya makasigaw. Walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tanging ang tuyot na paghikbi na tila nanunuyot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagpapaalala sa kanya ng katahimikang hindi na mapupunan kailanman. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang tanging pangalan na sumagi sa kanyang isipan ay ang lalaking nangakong poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ni Annalyn ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang screen ay basag na, tulad ng kanyang buhay, ngunit gumagana pa rin ito. Pinindot niya ang numerong kabisado ng kanyang puso. Isang ring, 2, 3. Hello? Paulo? Ang mahinang tawag ni Annalyn. May kaunting pag-asa sa kanyang boses na baka sa pagkakataong ito ay dumating ang kanyang asawa para yakapin siya at sabihing panaginip lang ang lahat. Ngunit hindi boses ni Paulo ang sumagot. Isang malambing at mapaglarong boses ng babae ang naririnig niya sa kabilang linya. "Oh, Annalyn, bakit ka ba tumatawag? Natutulog na si Paulo sa tabi ko. Pagod na pagod siya sa pag-aalaga sa akin buong gabi. Huwag mo naman siyang istorbohin." Napatigil ang paghinga ni Annalyn. Ang boses ni Clara ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. "Nasaan si Paulo? Kailangan ko siyang makausap. Ang anak namin." Narinig niya ang kaluskos ng kumot at ang mahinang boses ng isang lalaki na tila nagising. "Sino ba yan, Clara? Ang aga-aga pa ah." "Ang asawa mo, Paulo? Mukhang nag-iinarte na naman," sagot ni Clara na may halong tawa. Kinuha ni Paulo ang telepono. Ang kanyang boses, sa halip na pag-aalala, ay puno ng inis at pagod. "Annalyn, ano na naman ba ito? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong guguluhin dito. Si Clara ay kailangang magpahinga dahil sa kanyang kondisyon. Pwede ba? Itigil mo na ang pagiging selosa at makitid ang isip. Uuwi rin ako kapag maayos na siya." "Paolo, ang anak natin, wala na siya." Ang pilit na pagsabi ni Annalyn, ang bawat salita
ay parang isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya, ngunit agad itong napalitan ng isang mapait na buntong hininga mula kay Paolo. Ano na namang kwento yan, Annalyn? Gagamitin mo ba pati ang bata para lang mapauwi ako? Napakababa naman ng laro mo. Huwag mo akong itulad sa mga drama sa telebisyon. Magpahinga ka na lang at huwag kang gumawa ng eksena. Pero Paolo, totoo ito. Sapat na, Annalyn. Masakit na ang ulo ko sa mga reklamo mo sa bahay, pati ba naman dito sa ospital? Hayaan mo muna kaming matahimik ni Clara. Mag-usap tayo kapag hindi ka na desperada sa atensyon. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Annalyn. Ibinaba niya ang kanyang kamay, hinahayaang mahulog ang cellphone sa sahig. Ang tunog nito sa ibabaw ng tiles ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa loob ng silid. Wala nang natira. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay itinuturing na lamang na isang drama. Ang pagkamatay ng sarili nitong anak. Ang pag-ibig na akala niya ay matibay ay isa lamang palang marupok na kasinungalingan na gumuho sa harap ng isang babaeng marunong magkunwari. Dahan-dahang bumangon si Annalyn mula sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat kalamnan niya ay sumasakit, ngunit ang sakit sa kanyang loob ay mas matindi. Naglakad siya patungo sa banyo ng ospital, ang kanyang mga paa ay malamig sa ibabaw ng sahig. Humarap siya sa salamin, ang babaeng nakikita niya ay may maputlang balat, magulong buhok, at mga matang wala ng bakas ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kaputlaan, may isang bagong apoy ang nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malamig at matalim na desisyon. Inalis ni Annalyn ang hospital gown at sinimulang isuot ang kanyang sariling damit na may mga mantsa pa ng tuyong dugo. Ang bawat mantsa ay isang paalala ng kanyang kabiguan at ang bawat hapdi ay isang pangako na hinding-hindi na siya muling luluhod sa harap ng kahit na sino. Hinawakan niya ang kanyang tiyan sa huling pagkakataon. Patawad, anak. Hindi kita naprotektahan, pero ipinapangako ko, ang buhay na kinuha nila sa atin ay babayaran nila ng higit pa sa inaasahan nila. Kinuha niya ang kanyang bag at ang kanyang stethoscope. Habang papalabas siya ng pinto ng ospital, ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Hindi na siya babalik sa mansyong yon. Hindi na siya muling magiging asawa ni Paulo Macaraeg. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa dulo, tila naghihintay sa kanya. Isang lalaking may hawak na 2 tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi pa nararanasan ni Annalyn noon. Ang kanyang puso, na akala niya ay tuluyan ng namatay, ay nagbigay ng isang mahinang pintig, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang pagkakataong hindi niya inaasahan. Sino ang lalaking ito? At bakit tila alam niya ang lahat ng sakit na pinagdaraanan ni Annalyn bago pa man niya ito sabihin? Tahimik ang buong mansyon nang pumasok si Annalyn. Isang katahimikang tila nagbabanta at puno ng mga alaala ng 5 taong paninilbihan. Walang sumalubong sa kanya sa pintuan at mas mabuti na yon. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila mga estrangherong nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Bawat baitang ng hagdan ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing naghihintay siya kay Paulo hanggang madaling araw. Umaasang uuwi itong may dalang yakap o kahit man lang matamis na salita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Annalyn na naghihintay. Pagpasok sa silid, binuksan niya ang cabinet. Hindi niya hinawakan ang mga mamahaling damit at alahas na ibinigay ni Paulo sa kanya bilang pampalubag loob sa bawat pagkakamali nito. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang maleta, ang maletang dala niya noong lisanin niya ang kanilang probinsya para maging isang doktora. Inilagay niya roon ang kanyang mga lumang uniforme, ang ilang pirasong t-shirt
na binili niya mula sa sariling ipon at ang mga medikal na aklat na matagal nang inalikabok. Sa pinakasulok ng aparador, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay. Nang ilabas niya ito, tumambad ang kanyang lumang stethoscope. Marahan niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang damit, tila inaalis ang 5 taong dumi ng pagkakabaon nito sa limot. Ito ang simbolo ng kanyang pangarap na tinalikuran niya para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Annalyn ang isang kakaibang lakas, isang pintig ng buhay na hindi nanggaling sa kanyang puso, kundi sa kanyang layunin. Saan mo balak dalhin ang mga basurang yan? Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, may hawak na pamaypay at ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak. Akala mo ba ay hahabulin ka pa ni Paulo pagkatapos ng lahat ng eksenang ginawa mo sa telepono? Mahiya ka naman, Annalyn. Pabigat ka na nga sa pamilyang ito, nagagawa mo pang magpanggap na ikaw ang biktima. Dahan-dahang tumayo si Annalyn. Hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Isang tingin na hindi pa nito nakikita noon. Hindi ako aalis dahil pinalalayas niyo ako, Ma. Aalis ako dahil masyadong marumi ang bahay na ito para sa isang taong may dangal. At tungkol sa pagiging pabigat, huwag kayong mag-alala. Hindi ko na kayo kailangang pagsilbihan pa. Iwanan niyo na lang ang lahat ng lason niyo kay Clara dahil siguradong magkakasundo kayong dalawa. Walang hiyang bata ka! Akmang itataas ni Doña Carmen ang kanyang kamay para saktan ng manugang, ngunit mabilis na nahawakan ni Annalyn ang braso nito. Huwag niyo nang subukan, Ma. Ang malamig na banta ni Annalyn. Tapos na ang panahong ako ang tagalinis ng mga dumi niyo. Mula ngayon, wala na kayong hawak sa buhay ko. Binitawan niya ang braso ng matanda at lumapit sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang ballpen at mabilis na pinirmahan ang nakahandang annulment papers na matagal na niyang inihanda sa kanyang isipan. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing ay nag-iwan ng isang maputlang marka sa kanyang daliri, isang peklat ng nakaraan. Inilapag niya ito sa ibabaw ng papel at ang tunog ng pagtama ng metal sa mesa ay tila isang huling hantong ng kanilang kasal. Sabihin niyo kay Paulo, malaya na siya. Malaya na siyang mabulok sa piling ng mga kasinungalingan niya, sabi ni Annalyn habang isinasara ang kanyang maleta. Naglakad siya palabas ng mansyon nang hindi man lang lumingon. Bawat hakbang niya palayo ay tila nagtatanggal ng isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Ang sariwang hangin ng hapon ay humahalik sa kanyang mukha, nagpapaalala na may buhay pa sa labas ng mga pader na yon. Ngunit pagdating niya sa gate, narinig niya ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Ang pamilyar na tunog ng makina ng kotse ni Paulo. Mabilis na nagtago si Annalyn sa likod ng malalaking halaman sa labas ng gate. Pinipigilan ang kanyang hininga. Tumigil ang sasakyan sa harap ng mansyon. Nakita niyang bumaba si Paulo at karga-karga niya si Clara na parang isang prinsesa. Nagtatawanan silang dalawa. Tila walang pumanaw na anak. Tila walang asawang nagdurusa. Ang bawat tawa ni Paulo ay parang isang kutsilyong humihiwa sa huling natitirang alaala ni Annalyn tungkol sa lalaking minahal niya. Habang pinapanood silang pumasok sa bahay, hinigpitan ni Annalyn ang kapit sa kanyang bag kung nasaan ang kanyang stethoscope. Walang pera, walang tirahan, at walang pamilyang mauuwian. Ngunit sa gitna ng kawalan, naramdaman niya ang unang tunay na hininga ng kalayaan. Saan siya pupunta sa gitna ng mundong tila wala ng puwang para sa kanya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang tanging taong maaaring tumulong sa kanya ay ang lalaking matagal na niyang iniwasan mula sa kanyang nakaraan? Masyadong matagal ang 5 taon para sa isang pangarap na kinalimutan at masyadong maikli ang isang gabi para mabura ang lahat ng pait ng nakaraan. Iyan ang tanging nasa isip ni Annalyn habang tinitingnan niya ang kanyang sariling mga kamay
sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng isang maliit na paupahang kwarto. Ang kanyang mga palad na dati ay malalambot ay nagsisimula ng maging magaspang. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay humawak ng mga maseselang kagamitan sa operasyon ay nanginginig na ngayon sa pagod mula sa hapong paglalakad sa ilalim ng matirik na araw. Hindi madali ang bumalik. Sa bawat ospital na kanyang pinuntahan, iisang sagot ang kanyang natatanggap. Malamig, professional, at nakakasugat. Pasensya na, doktora, pero 5 taon kang walang practice. Masyadong mabilis ang medisina. Baka hindi mo na kayang sumabay. Ang bawat pagtanggi ay parang isang pinto na muling sumasara sa kanyang mukha, nagpapaalala sa kanya na ang pagsasakripisyo niya para kay Paulo ay hindi lamang nagalis sa kanya ng pamilya, kundi pati na rin ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi susuko si Annalyn. Kahit ang tanging natitirang pera sa kanyang pitaka ay sapat na lamang para sa ilang pirasong tinapay at pamasahe, pinili niyang pumasok sa San Sebastian Public Hospital, isang lugar na laging puno, maingay, at tila walang pahinga. Hindi siya pumasok doon bilang isang doktor, kundi bilang isang medical assistant, ang pinakamababang posisyon na handang tumanggap sa kanya. Ang kanyang trabaho ay hindi biro. Siya ang naglilinis ng mga sugat na ayaw hawakan ng iba, siya ang nagbubuhat ng mga pasyente, at siya ang tagalinis ng mga gamit na puno ng dugo at dumi. Tingnan mo yang si Annalyn, bulong ng isang nurse. Habang naglalakad si Annalyn, dala ang isang tray ng mga gamit. Balita ko ay galing sa mayamang pamilya. Yan. Siguro ay pinalayas, kaya nagtitiyaga rito sa paglilinis ng mga bedpan. Sayang ang ganda, mukhang katulong na ngayon. Hindi kumikibo si Annalyn. Hinahayaan niya ang mga salita na dumaan sa kanyang pandinig nang hindi binibigyan ng puwang sa kanyang puso. Ang bawat pangungutya ng mga katrabaho ay ginagawa niyang lakas para mas pagbutihin ang kanyang ginagawa. Sa bawat pasyenteng hinahawakan niya, ibinibigay niya ang lahat ng kalinga na ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. Isang hapon, habang abala ang lahat dahil sa isang malaking aksidente sa kalsada, isang pasyente ang isinugod sa ER. Ang lalaki ay duguan, hindi makahinga, at ang mga nurse ay tila natataranta sa dami ng kailangang asikasuhin. Wala ang resident doctor. Nasaan si Dr. Santos? Sigaw ng isang intern. Naramdaman ni Annalyn ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang mabilis na pag-andar ng kanyang utak. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Lumapit siya sa pasyente, kinapa ang leeg nito at tiningnan ang mga mata. May tension pneumothorax siya. Kailangan siyang ma-decompress agad, kundi hihinto ang puso niya. Ang malakas na utos ni Annalyn. Ang kanyang boses, na dati ay mahina at mapagkumbaba, ay biglang naging awtoritadong boses ng isang tunay na mediko. Sino ka para mag-utos? Assistant ka lang. Bulyaw ng isang nurse. Gawin niyo na kung ayaw niyo siyang mamatay. Pag-uulit ni Annalyn habang mabilis na inihahanda ang kagamitan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matangkad na lalaki sa likuran ang tahimik na nagmamasid. Nakasuot ito ng asul na scrub suit. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit puno ng pagkamangha. Bago pa man makasagot ang nurse, ang lalaki ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Annalyn na may hawak na karayom. Ang hawak nito ay hindi para pigilan siya, kundi para suportahan ang kanyang bawat galaw. Gawin mo, doktora. Ako ang mananagot. Ang malamig ngunit nakakasigurong wika ng lalaki. Nagulat ang lahat nang makilala ang nagsalita. Siya si Dr. Gabriel Tanchenko, ang head ng surgical department at ang pinakakinatatakutang doktor sa ospital. Sa ilalim ng gabay ni Gabriel, matagumpay na naisalba ni Annalyn ang pasyente. Nang maging matatag na ang lagay nito, doon lamang naramdaman ni Annalyn ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Binitawan niya ang kagamitan at dahan-dahang tumayo.
Pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa pagiging isang hamak na assistant. Salamat, bulong ni Annalyn nang hindi tumitingin kay Gabriel. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw ang nagligtas sa kanya, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagpapatahimik sa ingay ng ospital. Lumakad siya patungo sa isang vending machine at kumuha ng isang mainit na tasa ng kape. Inabot niya ito kay Annalyn. Nang tanggapin ni Annalyn ang tasa, sandaling nagdikit ang kanilang mga daliri. Ang init ng kape at ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng gumising sa mga pakiramdam ni Annalyn na matagal na niyang ibinaon. Annalyn Macarayag, tama ba? Tanong ni Gabriel habang nakasandal sa pader. Naalala kita. Ikaw ang top of the class sa med school, 10 taon na ang nakalilipas. Nagtaka ang marami kung bakit bigla kang nawala. Napayuko si Annalyn. Ang mainit na usok ng kape ay humahalik sa kanyang mukha. Minsan, ang pag-ibig ay ginagawa tayong bulagdok. Nakakalimutan nating may sarili pala tayong liwanag. Ngayong gising ka na, huwag mo nang hahayaang muling mamatay ang liwanag na yon. Ang seryosong sabi ni Gabriel bago siya tumalikod at maglakad palayo. Naiwan si Annalyn na nakatingin sa tasa ng kape. Ang bawat lagok nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong simula, isang pamilyar na pangalan ang narinig niya mula sa usapan ng mga nurse sa nurses station. Balita ko, may VIP na dadalhin dito bukas. Isang Clara Valderrama. Mukhang malala ang sakit at ang asawa raw nito ay handang magbayad ng kahit magkano, maayos lang ang kalagayan niya. Ang pangalang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Annalyn. Ang kape na hawak niya ay tila nawalan ng lasa. Si Clara at ang asawang handang magbayad ng kahit magkano. Sino pa ba kundi si Paulo? Ano ang gagawin ni Annalyn kapag muli niyang makaharap ang mga taong sumira sa kanya? Sa mismong lugar kung saan sinusubukan niyang buuin ang kanyang sarili. At hanggang saan ang kayang gawin ni Gabriel para protektahan ang babaeng matagal na rin pala niyang lihim na hinahangaan? Mas madaling gamutin ang sugat sa balat kaysa sa kanser ng kasakiman na unti-unting pumapatay sa isang tahanan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Makaraeg, tila walang bakas ng pait na iniwan ni Annalyn. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, ngunit sa likod ng bango ay ang amoy ng kabulukan ng moralidad. Nakasandal si Clara sa isang malambot na sofa, nakasuot ng seda at may hawak na katalugo ng mga mamahaling alahas. Paminsan-minsan ay naglalabas siya ng isang mahinang ubo, isang ubo na sadyang idinisenyo para makuha ang atensyon ng sinumang nakikinig. Paolo, ang sabi ng doktor ko, kailangan ko raw ng positibong paligid para bumuti ang pakiramdam ko. Malambing na wika ni Clara habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ni Paolo. Nakita ko itong kwintas na ito. Tila nagbibigay ito ng kakaibang liwanag sa aking mukha. Siguro kapag suot ko ito, hindi na ako magmumulang may sakit. Huminga ng malalim si Paolo. Baka sa kanyang mukha ang pagod. Ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay hindi na maitago ng kahit anong liwanag. Clara, kailangan nating magtipid. Alam mo namang malaki na ang nagastos natin sa VIP room mo at sa mga gamot na galing pa sa ibang bansa. Biglang nagbago ang anyo ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nangilid ng luha. Isang sining na perpekto niyang kabisado. Sinasabi mo ba na mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ko? Akala ko ba ay ako ang mahal mo? Nung nandoon pa si Annalyn, hindi ka naman nagrereklamo sa mga gastos sa bahay. Ngayong ako na ang kasama mo, bigla kang naging kuripot. Ang pagbanggit sa pangalan ni Annalyn ay tila isang kuryenteng gumising sa konsensya ni Paulo, ngunit agad itong napalitan ng ini. Hindi sa ganoon, Clara. Iba si Annalyn, hindi siya mahilig sa ganitong mga bagay. Dahil wala siyang panlasa. Sabat ni Doña Carmen habang pababa ng hagdan, ang kanyang mga gintong pulseras
ay lumilikha ng tunog sa bawat paggalaw ng kanyang kamay. Huwag mong ikukumpara ang isang hamak na katulong sa isang prinsesa na tulad ni Clara. Paulo, hayaan mo na ang alahas na yan. Kapag naipasok na tayo ni Clara sa kumpanya ng kanyang mayamang tito, mababawi natin ang lahat ng iyan ng makasampung ulit. Napilitang tumango si Paulo. Kinuha niya ang kanyang pitaka at iniabot ang kanyang credit card kay Clara. Sige na, bilhin mo na ang gusto mo. Basta siguraduhin mong magpapahinga ka at hindi ka magpapagod. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Isang nangiting hindi nakikita ni Paulo dahil abala ito sa pagmamasahe ng kanyang sentido. Sa isip ni Clara, si Paulo ay isang balon ng pera na kailangang ubusin bago pa ito matuyo. Habang nagaganap ang kasakiman sa mansyon, si Annalyn ay nasa kanyang maliit na kwarto, nakaupo sa harap ng isang lumang lamesa. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilya na paminsan-minsan ay aandap-andap, tila nakikigaya sa pagod ng kanyang katawan. Ngunit sa harap niya ay nakabukas ang isang makapal na medical journal. Ang bawat salita ay binabasa niya ng may matinding konsentrasyon. Ang kanyang utak ay tila isang espongha na sumisipsip ng lahat ng bagong kaalaman sa medisina. Pinunasan ni Annalyn ang butil ng pawis sa kanyang noo. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bag, ang panyong may burdang inisyal na G na naiwan ni Gabriel sa ospital. Ang amoy ng malinis na tela at ang banayad na bango ng lalaking iyon ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang katahimikan. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng pangungutya ng iba, naramdaman ni Annalyn na hindi siya nag-iisa. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili. Para sa pangarap na kinuha nila at para sa batang hindi na magkakaroon ng pagkakataong makita ang mundo. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng kanyang lumang cellphone. Hindi ito tawag, kundi isang mensahe mula sa bangko na matagal na niyang hindi ginagamit, ngunit may connection pa rin sa kanilang joint account ni Paulo noon. Isang alerto tungkol sa isang malaking transaksyon. Napangiti ng mapait si Annalyn. Alam niyang paubos na ang pondo ni Paulo at ang bawat kislap ng alahas ni Clara ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Samantala, sa mansyon, kinuha ni Paulo ang kanyang telepono nang tumunog ito ng sunod-sunod. Ang boses sa kabilang linya ay hindi nanggagaling sa isang kaibigan, kundi mula sa credit card company. Sir, we would like to inform you that your recent transaction has been declined. Your account has exceeded its credit limit and several of your checks have bounced due to insufficient funds. Ang mukha ni Paulo ay biglang nawala ng kulay. Tumingin siya kay Clara na masayang pumipili ng mga disenyo sa katalogo at kay Doña Carmen na abala sa pagpaplano ng susunod nilang handaan. Naramdaman ni Paulo ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang palasyong binuo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagtataksil ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak na hindi na kayang takpan ng kahit anong alahas. Ano ang magiging desisyon ni Paulo kapag nabunyag na ang mayamang tito ni Clara ay katang-isip lamang? At paano haharapin ni Annalyn ang katotohanang ang kanyang tagumpay sa ospital ang siya ring maghahatid sa kanya pabalik sa masalimuot na sigalot ng pamilyang iniwan niya? Doktora, kung maaari, pabayaan na lang ninyo ako. Pakiramdam ko'y mas may kapayapaan ako roon kaysa sa buhay na pinanggalingan ko. Ang mga salitang iyon mula sa isang pasyenteng duguan ng muka at pumuputok ang labi ay tila isang malakas na sampal kay Annalyn. Nakahiga ang babae sa isang stretcher sa loob ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang malaking tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang sanggol sa loob mula sa panganib na hindi nanggaling sa labas, kundi sa mismong taong nangakong mamahalin siya. Tila bumalik ang alaala ni Annalyn noong gabing nasa putikan siya. Nag-iisa at nag-aagaw buhay. Nakikita niya ang kanyang lumang sarili
Sa mga mata ng pasyenteng ito, isang babaeng durog, takot, at naniniwalang wala na siyang halaga. Makinig ka sa akin. Ang mahinang wika ni Annalyn habang hinahawakan niya ang malamig na kamay ng pasyente. Hindi pag-ibig ang tawag sa pananakit at hindi kaligtasan ng pananahimik. Narito ka ngayon dahil binigyan ka ng buhay ng pagkakataong pumili. Pumili ka para sa sarili mo at para sa anak mo. Pero wala akong matatakbuhan, doktora. Wala akong pera. Wala akong silbi. Hikbi ng babae. Ang mga luha ay humahalo sa dugo sa kanyang pisngi. Huminga ng malalim si Annalyn. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyon na matagal na niyang kinalimutan. Iyan din ang akala ko noon. Akala ko ay katapusan na ng mundo ko nang mawala ang lahat sa akin. Pero tingnan mo ako ngayon. Humihinga pa rin ako. At kung kaya ko, kaya mo rin. Huwag mong hayaang nakawin nila ang kinabukasan ng anak mo bago pa man ito magsimula. Sa likuran ng kurtina, tahimik na nakatayo si Gabriel. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang nakikinig sa bawat salita ni Annalyn. May isang kakaibang kirot at paghanga sa kanyang mga mata. Nakikita niya ang unti-unting paghilom ng sugat sa kaluluwa ni Annalyn habang sinusubukan nitong hilumin ang sugat ng iba. Ang Annalyn na nakikita niya ngayon ay hindi na ang tahimik na assistant, kundi isang babaeng muling naghahanap ng kanyang boses. Doc, bumababa ang heart rate ng bata. Kailangan na nating mag-emergency kabaisyong. Sigaw ng isang nurse. Agad na nagbago ang paligid. Ang katahimikan ay napalitan ng mabilis na paggalaw ng mga kagamitan. Si Annalyn, sa kabila ng kanyang posisyon bilang assistant, ay hindi nagatubiling tumulong sa paghahanda. Sa ilalim ng utos ni Gabriel, naging maayos at mabilis ang bawat hakbang. Sa loob ng operating room, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng heart monitor at ang mahinang kalansing ng mga metal na kagamitan. Si Annalyn ang nagsilbing kanang kamay ni Gabriel. Ang kanilang mga galaw ay tila isang sayaw na puno ng koordinasyon. Isang tingin lang ni Gabriel. Alam na ni Annalyn ang susunod na kailangang gawin. Nang sa wakas ay marinig ang unang yak ng sanggol. Tila isang malaking pasanin ang naalis sa dibdib ni Annalyn. Napapikit siya sandali. Dinaramdam ang tunog ng bagong buhay na tila isang awit ng tagumpay laban sa dilim ng karahasan. Pagkatapos ng operasyon, lumabas si Annalyn sa hallway ng ospital. Ang kanyang puting uniforme ay may mga mantsa ng dugo at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod. Napasandal siya sa pader, ang kanyang tuhod ay nanghihina sa halo-halong emosyon ng kaba at saya. Naramdaman niya ang isang mainit na tela na pumatong sa kanyang mga balikat. Nang lumingon siya, nakita niya si Gabriel. Inilagay nito ang sariling jacket sa kanyang balikat upang itago ang mantsa ng dugo sa kanyang damit. You did well today, Annalyn. Ang mababang boses ni Gabriel na tila isang haplos sa kanyang pagkatao. Hindi lang buhay ng bata ang nailigtas mo ngayon. Pati ang ina, binigyan mo ng dahilan para lumaban. Salamat, Doc. Tugon ni Annalyn. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Sana ay wag na siyang bumalik sa lalaking iyon. Minsan, kailangan lang nating makakita ng isang taong naniniwala sa atin para magkaroon tayo ng lakas na tumalikod sa mali. Sabi ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Annalyn. At naniniwala ako sa'yo. Sandaling tumigil ang mundo para kay Annalyn. Ang init ng jacket ni Gabriel at ang katapatan sa kanyang mga mata ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga natitirang sugat. Isang luma ngunit pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay muling nabasag nang lumapit ang isang nurse na may hawak na clipboard. Dr. Gabriel,
Dumating na po ang VIP patient na tinutukoy ni Chief kanina. Inilagay na po namin siya sa room 502. Kailangan daw po ng kagyat na pagsusuri dahil nahihirapan daw huminga. Ulat ng nurse. Kinuha ni Annalyn ang clipboard para tingnan ang profile ng pasyente na kailangang i-assign sa kanya bilang assistant ng naka-duty na medical team. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila nabilauko sa kanyang lalamunan nang mabasa ang pangalan sa itaas ng chart. Ang pangalang iyon ay parang isang madilim na anino na muling bumalot sa kanyang paligid. Ang mga kamay ni Annalyn ay nagsimulang manginig at ang jacket ni Gabriel na kanina ay nagbibigay ng init ay tila biglang naging mabigat. Ang nakaraan na akala niya ay malayo na ay narito na naman, nakatayo sa kanyang harapan at handa siyang muling hilahin pabalik sa kailaliman ng sakit. Ano ang gagawin ni Annalyn ngayong ang babaeng naging mitya ng pagkamatay ng kanyang anak ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga? At hanggang kailan mapapanatili ni Gabriel ang kanyang pagiging kalmado kapag nalaman niyang ang pasyenteng ito ang sumira sa buhay ng babaeng sinisimulan na niyang mahalin? Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagganti ng sakit, kundi ang pagpapakita na ang mundong sinira nila ay mas maliwanag na ngayon nang wala sila. Sa loob ng room 502, ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay pilit na nakikipaglaban sa amoy ng disinfectant ng ospital. Nakahiga si Clara sa kama. Ang kanyang muka ay sadyang nilagyan ng kaunting pulbo upang magmukhang maputla at ang kanyang mga daliri ay marahang nakahawak sa kanyang dibdib. "Nurse, ayusin mo nga itong kumot ko. Ang dumi-dumi. At nasaan na ba ang tubig ko? Kanina pa ako nauuhaw." Ang matinis na reklamo ni Clara nang hindi tumitingin sa pintuan. Dahan-dahang pumasok si Annalyn. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng malinis na sahig ay may kasamang bigat ng determinasyon. Nakasuot siya ng malinis at maputing uniforme, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang stethoscope ay nakasabit sa kanyang leeg. Isang simbolo ng awtoridad na kailanman ay hindi inakala ni Clara na makikita sa babaeng dati ay tagalaba lamang ng kanyang mga dumi. Tumigil si Annalyn sa paanan ng kama ni Clara. "Miss Valderrama, ako ang naka-assign na medical assistant para sa inyong pagsusuri ngayong umaga. Ayon sa inyong chart, maayos naman ang inyong blood pressure at oxygen saturation. Maaari niyo bang ituro kung saan banda ang nararamdaman ninyong paninikip ng dibdib?" Sa tunog pa lamang ng boses na yon, biglang napabalikwas ng bangon si Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay bahagyang nabukas sa sobrang gulat. "Annalyn, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng ganyan?" Isang malamig at tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Annalyn habang isinusulat niya ang mga datos sa clipboard. "Nagtatrabaho ako, Miss Valderrama. Sa ospital na ito, ako ay isang healthcare professional at kayo ay isa lamang pasyente. Kaya kung maaari, ituon natin ang usapan sa inyong kondisyon." "Huwag mo akong ma-professional, Annalyn. Alam kong nagpapanggap ka lang." Sigaw ni Clara, ang kanyang maputlang anyo ay biglang napalitan ng pamumula sa tindi ng inggit. "Siguro ay naglilinis ka lang ng mga banyo rito at nagnakaw ka ng uniforme para magmukhang disente sa harap ko. Ang inyong sinus at heart rhythm ay nagpapakita ng tachycardia, Miss Valderrama. Marahil ay dahil sa inyong labis na pagsigaw." Mahinahong sagot ni Annalyn. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa kabila ng pang-iinsulto. "Kung hindi kayo hihinto, baka tuluyan na kayong mahirapang huminga." Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Paulo, may dalang malaking bungkos ng mga sariwang rosas. "Clara, honey, binilhan kita ng..." Napatigil si Paulo sa gitna ng silid. Ang mga bulaklak sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba nang makita niya ang babaeng nakatayo sa harap ng kama ni Clara. Hindi siya makapaniwala. Ang Annalyn na iniwan niya sa gitna ng ulan. Ang Annalyn na akala niya ay tuluyan nang nawala
sa putikan, ay nakatayo ngayon sa harap niya ng may buong kumpanya at dangal. Annalyn, bulong ni Paolo, ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat at isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan niya ang stethoscope sa leeg ni Annalyn at ang paraan ng pagtayo nito na tila isang taong iginagalang ng lahat. Tumingin si Annalyn kay Paolo, ngunit walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang lalaking ito ay isa lamang estranghero na bantay ng kanyang pasyente. Mr. Macarig, tapos na ang aking initial assessment. Pakisuyong iwasan ang pagpapasigla sa emosyon ng pasyente upang hindi lumala ang kanyang nararamdaman. Annalyn, teka lang. Kailan ka pa? Paano ka naging... Hindi makabuo ng pangungusap si Paolo. Nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Annalyn. Wala na ang takot, wala na ang pagmamakaawa. Ang nakikita niya ay isang doktora na malayo sa abot ng kanyang mga kamay. Paolo, bakit mo siya kinakausap ng ganyan? Paalisin mo siya rito. Pinahihirapan niya ako. Pag-iinarte ni Clara, pilit na ibinabalik ang atensyon ni Paolo sa kanya. Humarap si Annalyn sa kanila sa huling pagkakataon bago lumabas. Miss Valderrama, ang gamot ninyo ay ibibigay sa loob ng 10 minuto. Mr. Macarig, mangyaring lumabas muna kayo kapag dumating na ang attending physician para sa rounds. Lalakad na sana si Annalyn palabas nang maramdaman niya ang mabilis na pagsunod ni Paolo sa kanya sa hallway. Hinawakan ni Paolo ang kanyang braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit at nanginginig. Annalyn, mag-usap tayo. Hindi ako makapaniwalang narito ka. Namimiss kita. Ang desperadong wika ni Paolo, ang kanyang mga mata, ay nagsusumamo sa gitna ng puting pasilyo ng ospital. Matalim na tiningnan ni Annalyn ang kamay ni Paolo na nakahawak sa kanyang braso. Ang bawat daliri ni Paolo ay tila isang maruming marka sa kanyang malinis na uniforme. Sa malayo, nakita niyang papalapit si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay madilim at ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Tila nakahanda ring sumali sa tensyong bumabalot sa pasilyo. Ano ang gagawin ni Annalyn sa harap ng pagsusumamo ng lalaking pumatay sa kanyang pangarap at sa kanyang anak? At paano tutugon si Gabriel kapag nakita niyang muling hinahawakan ng nakaraan ang babaeng sinusubukan niyang protektahan? Annalyn, kailangan nating mag-usap. Patawarin mo ako sa lahat. Gusto kong bumawi sa'yo. Ang boses ni Paolo ay nanginginig. Puno ng desperation na tila ba ang paghawak niya sa braso ni Annalyn ay ang tanging paraan para hindi siya tuluyang malunod sa sarili niyang pagsisisi. Ngunit para kay Annalyn, ang bawat daliri ni Paolo na nakadiin sa kanyang balat ay parang mga uling na nagbabaga, muling nanunungkit sa mga sugat na pilit na niyang pinaghilom. Mabilis at matalim na binawi ni Annalyn ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba sa lalaking ito, ay wala na ngayong makikita kundi ang malalim na puwang ng kawalan. Bitawan mo ako, Mr. Macarig. Ang tanging ugnayan na meron tayo ay ang pagiging healthcare provider ko sa pasyente mo. Labas na doon ang anumang usapin na gusto mong buksan. Pero Annalyn, asawa mo pa rin ako. Hindi pa tapos ang annulment natin. Pilit ni Paolo. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng hiya at pagnanais na muling angkinin ang babaeng tinalikuran niya. Asawa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Annalyn. Ang asawa ko ay namatay na noong gabing iniwan niya ako sa gitna ng ulan habang nag-aagaw buhay ang anak ko. Ang kaharap mo ngayon ay isang estranghero na nagkataong may lisensya sa medisina. Huwag mong dungisan ang uniforming ito ng mga marumi mong salita. Bago pa man makasagot si Paolo, isang matangkad at matikas na anino ang pumwesto sa pagitan nilang dalawa. Si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal, mabigat, matatag, at hindi matitinag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Paolo nang may talim na tila kayang humiwa ng laman.
May problema ba rito, Doktora Makareg? Ang malamig na tanong ni Gabriel, ngunit ang kanyang tingin ay hindi umaalis sa mukha ni Paulo. Hindi niya kailangang magtaas ng boses para ipakita ang kanyang pagiging awtoridad. Sa tabi ni Gabriel, tila lumiit si Paulo, nagmukhang isang batang nawawala sa gitna ng malaking kaguluhan. Wala naman, Dok. Paalis na rin ang bantay ng pasyente sa room 502. Sagot ni Annalyn. Ang kanyang boses ay biglang kumalma nang marinig ang tinig ni Gabriel. Mabuti, tugon ni Gabriel. Hinarap niya si Paulo ng mas malapitan. Mr. Makareg, ang ospital na ito ay lugar para sa pagpapagaling, hindi para sa harassment. Kung hindi niyo kayang rumespeto sa aming staff, mapipilitan kaming i-escort kayo palabas ng gwardya. At baka makalimutan niyo, ako ang head surgeon dito. Isang tawag ko lang. Mawawalan kayo ng karapatang manatili sa VIP wing na ito. Napilitang umatras si Paulo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa selos na makita ang pagiging malapit ni na Gabriel at Annalyn. Wala siyang nagawa kundi tumalikod at bumalik sa loob ng silid ni Clara. Dala ang bigat ng kahihiyan. Matapos ang insidente ngayon, hindi na nakabalik si Annalyn sa kanyang normal na daloy ng trabaho. Ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa galit na pilit niyang sinusugugpo. Lumabas siya ng ospital para kumuha ng sariwang hangin. Sakto namang bumuhos ang isang malakas na ulan. Nakatayo si Annalyn sa ilalim ng waiting shed, nakatingin sa mga patak ng ulan na humahampas sa semento mo. Ang tunog ng ulan ay tila isang malungkot na himig na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Naramdaman niya ang lamig ng hangin na humahaplos sa kanyang mga bisig, nagdudulot ng bahagyang panginginig. Isang malapad at itim na payong ang biglang sumilong sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Gabriel. Basang-basa ang kanang balikat nito dahil ang buong payong ay ibinaling nito sa direksyon ni Annalyn. Sinasabi ko na nga ba, mahilig kang mag-isa sa ilalim ng ulan. Ang mahinang biro ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng pag-aalaga. Salamat, Doc. Hindi ko na malaya na uulan pala ng ganito kalakas. Tugon ni Annalyn. Nararamdaman ang init na nagmumula sa presensya ni Gabriel. Huwag mo na siyang isipin, sabi ni Gabriel. Tila nababasa ang nasa isip ni Annalyn. Ang nakaraan ay parang ulan. Maaari kang mabasa, maaari kang lamigin, pero sa huli, titila rin ito at lilinisin ang lahat ng alikabok sa paligid mo. Hayaan mong ako ang humawak ng payong para sa'yo hanggang sa tumila ito. Sandaling natahimik ang paligid, tanging ang tunog ng ulan sa ibabaw ng payong ang maririnig. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat lamang para maramdaman ni Annalyn ang bawat hininga ni Gabriel. Ang amoy ng malinis na sabon at ang banayad na bango ng lalaki ay tila isang gamot na nagpapatulog sa lahat ng kanyang pangamba. Tiningala ni Annalyn si Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang lalaking hindi lang tinitingnan ang kanyang galing bilang doktora, kundi ang kanyang halaga bilang isang babae. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng kanilang payong ay tila mga saksi sa isang bagong simula na dahan-dahang nabubuo sa gitna ng unos. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang nakakagulat na impormasyon ang nalaman ni Gabriel mula sa kanyang cellphone. Ang mga medical records ni Clara na pinapabantayan niya ay may nakitang malaking butas. Ang mga gamot na iniinom nito para sa puso ay hindi pala para sa sakit, kundi para sa isang bagay na lalong magpapasabog sa galit ni Paulo. Ano ang sikretong itinatago ni Clara sa likod ng kanyang mga pag-iinarte? At paano gagamitin ni Annalyn ang katotohanan ito para tuluyang lumaya mula sa anino ng pamilyang Makaraeg? Minsan, ang katotohanan ay hindi sumisigaw, kundi dahan-dahang gumagapang sa dilim hanggang sa wala na itong mapagtataguan. Sa loob ng istasyon ng mga nurse, nakaupo si Annalyn habang masusing tinitingnan
ang huling resulta ng laboratorio ni Clara Valderrama. Ang bawat numero at graph sa papel ay tila mga saksi na naglalantad ng isang malaking panlilinlang. Walang bakas ng panghihina ng puso, walang senyales ng anumang malalang karamdaman. Ang lahat ng mga gamot na hiningi ni Clara ay mga pampakalma lamang at mga bitamina na sadyang ginagamit para magmukhang matagal ang paggaling. Naramdaman ni Annalyn ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang bawat gabing pinagkaitan siya ni Paulo ng atensyon, ang bawat sentimong ninakaw sa kanya para sa pagpapagamot ng babaeng ito. Ang irony ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang babaeng naging dahilan ng pagkawala ng kanyang anak ay kasalukuyang nagpapakasasa sa isang kasinungalingan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Annalyn. Ang mga taong nabubuhay sa kasinungalingan ay sila rin ang unang mabibiktima ng sarili nilang bitag. Ang boses ni Gabriel ay banayad, ngunit puno ng awtoridad. Habang lumalapit siya sa tabi ni Annalyn, ipinatong niya ang isang maliit na bar ng tsokolate sa ibabaw ng desk, kasama ang isang dilaw na sticky note na may nakasulat na, "Para sa pinakamatapang na doktora." "Doc, alam ko na ang totoo," bulong ni Annalyn. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa medical chart. Nagpapanggap lang siya. Niloloko niya si Paulo, niloloko niya ang pamilya nila. "Alam ko?" Tugon ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Ngunit sa medisina, ang katotohanan ay lumalabas sa tamang panahon. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa pamamagitan ng paglalantad sa kanya sa paraang hindi propesyonal. Hayaan mong ang sarili niyang mga hakbang ang magdala sa kanya sa sarili niyang hukay. Sa loob ng VIP room, malayo sa mapagmalasakit na paningin ni Paulo, ang may sakit na si Clara ay hindi na nakahiga. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, mabilis na nagtitipas sa kanyang cellphone habang ang kanyang muka ay balot ng matinding inis. Wala na ang maputlang anyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Anong ibig mong sabihin na kailangan ko pang magbayad bukas? Naibigay ko na ang kalahati." Ang pabulong ngunit matalim na wika ni Clara sa telepono. "Gawan mo ng paraan. Paubos na ang pera ng tangang si Paulo dahil sa mga gastos dito sa ospital. Kailangan ko nang makaalis dito bago pa nila malaman na wala talaga akong sakit." Kumuha si Clara ng isang basong malamig na tubig at mabilis itong ininom. Isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa isang tunay na pasyente ng puso. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng lakas, malayo sa naghihingalong imahe na ipinapakita niya sa pamilya Macareeg. Samantala, sa labas ng pintuan, naglalakad si Paulo dala ang ilang mga prutas. Ngunit napatigil siya nang marinig ang matinis na boses ni Doña Carmen na papalapit sa hallway. Ang matanda ay tila isang bagyong paparating. Ang kanyang mga gintong alahas ay lumilikha ng nakakarinding tunog sa bawat hakbang. "Paulo, kailangan natin ng pera." Ang bungad ni Doña Carmen nang makita ang anak. "Ang kumpanya natin ay nakatanggap ng demand letter. Kung hindi tayo makakapagbayad ng utang sa susunod na linggo, kukunin nila ang bahay." Nasaan na ba ang sinasabing tulong ng tito ni Clara? "Ma, dahan-dahan lang. Baka marinig kayo ni Clara." Pagpatahimik ni Paulo, ang kanyang muka ay bakas ng matinding tensyon. Sinasabi ni Clara na inaayos na raw. Kailangan lang nating maghintay. Maghintay? Habang ang manugang mong si Annalyn ay hayahay ang buhay rito sa ospital at tayo ay nalulubog sa utang? Bulyaw ni Doña Carmen. "Dapat ay nakuha natin ang pera niya bago siya umalis. Kasalanan mo itong lahat, Paulo." Puno ng pagod at inis, dahan-dahang pinihit ni Paulo ang doorknob ng silid ni Clara para takasan ang ingay ng kanyang ina. Ngunit napatigil siya sa pagbukas ng pinto nang makuha ng kanyang pandinig ang boses ni Clara mula sa loob. Isang boses na hindi mahina, hindi nangangatal, kundi punong-puno ng mapang-uyam na tawa. "Oo, nakuha ko na ang huling sentimo ng tangang si Paulo. 1 linggo na lang at aalis na ako rito.
Hayaan mong mabulok ang pamilya nila sa utang. Wala akong pakialam. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan para kay Paulo. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang nakakabinging katotohanang nagsimulang gumuho sa kanyang harapan. Ano ang gagawin ni Paulo ngayong narinig niya ang tunay na kulay ng babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa? At hanggang kailan mananatiling tahimik si Annalyn habang ang katarungan ay dahan-dahang kumakatok sa pintuan ng mga makaraeg? Annalyn, saan mo balak dalhin ang sweldo mo ngayong buwan? Akala mo ba ay makakatakas ka na sa amin pagkatapos ng lahat ng ipinakain namin sa'yo sa loob ng 5 taon? Ang boses ni Doña Carmen ay parang isang matulis na kuko na kumakalos sa pader ng tahimik na pasilyo ng ospital. Hindi alintana ng matanda ang mga pasyente at nurse na nagsisimulang magbulungan at lumingon sa kanilang direksyon. Nakatayo siya sa gitna ng daanan, nakapamaywang, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng mapang-uyam na galit. Napatigil si Annalyn sa kanyang paglalakad. Hawak niya ang ilang medical folders. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa pagkakahawak sa mga ito. Naramdaman niya ang kaba, ngunit hindi ito ang kaba ng takot. Ito ay ang pamilyar na pagod sa isang siklong hindi matapos-tapos. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang dating biyenan. Ma, wala na akong obligasyon sa inyo. Matagal na akong umalis sa bahay niyo at matagal na ring tapos ang pagiging katulong ko sa pamilya niyo ng walang bayad. Ang kalmado ngunit matigas na tugon ni Annalyn. Walang obligasyon? Anong tingin mo sa amin, Charity? Pinatira ka namin, binihisan, at binigyan ng bubong. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na inaabot ang bag ni Annalyn. Ibigay mo sa akin ang sweldo mo. Kailangan namin ng pera dahil sa mga utang na iniwan mo sa amin. Nagsimulang magkaroon ng kumpol ng mga tao sa paligid. Ang mga nurse na kanina ay abala, ay napatigil. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat kay Annalyn at sa matandang nagwawala. Naririnig ang mga bulong ng grabe naman ang biyanang yan at siya ba yung doktora na assistant pa lang? Huminga ng malalim si Annalyn. Tiningnan niya ang paligid at nakita niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya pwedeng tumahimik na lamang. Ang pananahimik niya noon ang naging mitya ng kanyang pagdurusa. Utang na loob. Ang ulit ni Annalyn, ang kanyang boses ay naging malinaw at sapat ang lakas para marinig ng lahat ng naroon. Ma, sa loob ng 5 taon, ako ang nagluto, naglaba, at naglinis ng bawat dumi sa mansyon niyo ng walang kahit isang sentimong sweldo. Pero ang pinakamalaking utang na loob ay ang perang ninakaw niyo sa akin. Ang perang inipon ko para sa panganganak ko na kinuha niyo para lang ibayad sa VIP room ng kabit ng anak niyo. Natahimik ang buong pasilyo. Ang tunog ng mga yabag ng paa ay biglang nawala. Ang bawat salita ni Annalyn ay tila mga bato na bumabagsak sa isang tahimik na lawa. Naalala niyo ba noong gabing bumabagyo? Noong nagmamakaawa akong dalhin niyo ako sa ospital dahil dumadaloy na ang dugo sa mga binti ko? Patuloy ni Annalyn. Ang kanyang boses ay nagsisimulang mangatal sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusukpo. Tinalikuran niyo ako. Hinayaan niyo akong mag-isa sa dilim habang ang anak niyo ay nakikipaghalikan sa ibang babae. Nawala ang anak ko dahil sa inyo. Kaya kung may utang man na dapat bayaran, kayo yun, Ma. Bayaran niyo ang buhay ng anak ko na kinuha niyo sa akin. Namutla si Doña Carmen. Ang kanyang mga labi ay nangatal, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil takahihiyan nang makita niya ang pandidiri sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga pasyente ay nagsimulang mag-react. Ang ilan ay tahasang binabatikos ang matanda sa pagiging malupit. Walang hiyang manugang. Pinapahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Akmang itataas ni Doña Carmen ang kanyang kamay para saktan si Annalyn. Ngunit bago pa ito lumapat,
Isang matikas na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong nagpatahimik sa lahat. Ang kanyang mga mata ay madilim at ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon, kundi ang matinding babala. Sa ospital na ito, iginagalang ang aming mga tauhan, ang malamig na wika ni Gabriel, at ang babaeng sinusubukan mong saktan ay isa sa pinakamagaling na doktor na nakilala ko. Guardia, ilabas ang matandang ito sa premises ng ospital at siguraduhing hindi na siya muling makakatapak dito. Hindi na nakasagot si Doña Carmen. Habang hinihila siya ng 2 gwardiya palabas, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumalayo. Hanggang sa tanging ang katahimikan ng pasilyo ang natira. Naramdaman ni Annalyn ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man siya manghina, naramdaman niya ang pagpatong ng mainit na kamay ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang hawak nito ay hindi mahigpit. Tila isang tahimik na suporta na nagsasabing hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa. "Salamat, Doc," bulong ni Annalyn habang nakatingin sa sahig. "Huwag kang magpasalamat sa pagtatanggol sa sarili mo," sagot ni Gabriel. "Mula ngayon, wala nang makakaapak sa'yo, Annalyn. Tumingala ka, dahil ikaw ang nanalo." Nang dahan-dahang iangat ni Annalyn ang kanyang paningin, nakita niya sa kabilang dulo ng pasilyo ang isang anino. Nakatayo roon si Paulo. Nakita nito ang lahat. Narinig nito ang bawat salita ng katotohanan. Ang kanyang muka ay basag. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at isang uri ng pagsisisi na tila ngayon lang nagising sa katotohanan. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo. Wala nang galit sa mga mata ni Annalyn. Tanging ang malalim na awa para sa lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili nitong katangahan. Tinalikuran ni Annalyn si Paulo at naglakad palayo kasama si Gabriel. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang martsa patungo sa kanyang bagong buhay. Ano ang gagawin ni Paulo ngayong tuluyan na siyang kinasusuklaman ng mundong dati ay iniikutan niya? At hanggang kailan magtitiis si Clara bago niya tuluyang ilabas ang huling alas ng kanyang panloloko? "Annalyn, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganun pala ang tunay na nangyari. Niloko lang ako ni Clara. Naubos ang lahat sa akin dahil sa kanya. Ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin. Bumalik ka na sa akin, please." Ang boses ni Paulo ay basag, puno ng pagsusumamo habang nakaharang siya sa daanan ni Annalyn sa parking lot ng ospital. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig at mayabang na lalaki. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang kanyang barong ay gusot. At ang kanyang buong pagkatao ay tila lantana sa gitna ng katotohanang sumampal sa kanya. Napatigil si Annalyn. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Tiningnan niya si Paulo at sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang matinding pagkasuklam, isang uri ng pagduduwal na tila ba nakaharap siya sa isang tumpok ng basura sa gitna ng kalsada. "Patawad." Ang ulit ni Annalyn. Ang boses niya ay malamig pa sa simoy ng hangin sa gabi. "Ngayong nalaman mo nang niloko ka lang niya, ngayong wala ka ng pera, at ngayong kailangan mo ng taga-alaga sa nanay mo, bigla kang bumalik sa akin? Nasaan ang yabang mo noong gabing tinatawanan niyo ako habang namamatay ang anak ko? Annalyn, nagkamali ako. Bulag ako noon, pero ngayon handa na akong magbago. Tayo na lang ulit. Bubuo tayo ng bagong pamilya." Pilit ni Paulo habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Annalyn. "Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Magpakasal tayo ulit. Kahit saang simbahan mo gusto." Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakapag-isip si Annalyn. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan ay tila nag-ipon sa kanyang kanang palad. Isang mabilis at malakas na paglapat ng kanyang kamay sa pisngi ni Paulo ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang hapdi ng kanyang palad
ay hindi mapapantayan ng sakit na dulot ng bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Ang sampal na yan ay para sa perang ninakaw niyo sa akin, ang mariing sabi ni Annalyn, habang ang kanyang panga ay nagngangalit sa tindi ng emosyon. Bago pa man makasagot si Paulo, muling lumapat ang kaliwang palad ni Annalyn sa kabilang pisngi nito. At ang sampal na yan ay para sa anak ko na pinatay niyo sa kapabayaan niyo. Huwag mo nang babanggitin ang salitang pamilya sa harap ko, Paulo. Dahil ikaw mismo ang pumatay sa salitang yon. Napaatras si Paulo, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ngunit bago pa siya muling makalapit, isang matikas na kamay ang humarang sa kanyang dibdib. Si Gabriel ay biglang sumulpot mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay nagbabanta at ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Huwag mong duduhatin ang kamay mo sa kanya, makareg, ang mababang boses ni Gabriel na puno ng panganib. Sinasabi ko sa'yo, isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo sa kinatatayuan mo ngayon. Umalis ka na habang may konti ka pang natitirang dignidad. Sino ka ba sa buhay niya? Ano, pinalitan mo na agad ako. Sigaw ni Paulo, ang selos ay tila lason na lumalabas sa kanyang bibig. Ako ang lalaking hindi siya iiwan sa ulan. At ako ang lalaking poprotekta sa kanya laban sa mga tulad mo. Simpleng sagot ni Gabriel, sabay hila kay Annalyn palapit sa kanyang tabi. Eksaktong lumabas si Clara mula sa entrance ng ospital, nakasuot ng hospital gown at nagwawala. Paolo, bakit ka narito? Akala ko ba ay bibili ka ng pagkain ko? Annalyn, ikaw na naman. Mga agaw ka talaga. Tiningnan ni Annalyn ang 2 taong naging mitya ng kanyang impyerno. Nag-aaway sila, nagsisigawan, at naglalabas ng baho sa harap ng lahat. Doon niya natanto na sila ay mga basurang sadyang itinadhana para sa isa't isa. Tinalikuran niya sila nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang sasakyan, kasama si Gabriel, nanatiling tahimik si Annalyn. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig matapos ang ginawa niyang pananampal. Napansin ito ni Gabriel. Kinuha ng lalaki ang kamay ni Annalyn at marahan itong ikinulong sa kanyang mga palad. Ang init na nagmumula kay Gabriel ay tila isang kuryenteng nagpapakalma sa bawat ugat ni Annalyn. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngayon lang ako naging ganito katapang, Dok. At ang sarap pala sa pakiramdam. Sagot ni Annalyn. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang makarating sila sa tapat ng inuupahang kwarto ni Annalyn, may isang puting sobreng nakasuksok sa kanyang pinto. Kinuha ito ni Annalyn at binuksan. Ito ay isang liham mula sa Medical Board of the Philippines. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat salita. Siya ay napiling isa sa mga nominado para sa isang prestihiyosong fellowship program sa ibang bansa. Isang pagkakataon na pangarap ng bawat doktor, ngunit nangangahulugan din ito ng pag-alis niya sa bansa sa loob ng 2 taon. Tumingin si Annalyn kay Gabriel na kasalukuyang nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Ngunit sa likod ng mga mata ni Gabriel, nakita ni Annalyn ang isang bahid ng lungkot. Paano niya iiwan ang lalaking naging sandigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay? At paano kung ang paglayo niya ang maging mitya ng muling paglapit ni Paulo sa kanya? Ang bawat palasyong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay itinatadhana ring gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kabulukan. Sa loob ng isang madilim at magulong apartment, ang tunog ng nagbabasagang mga baso at sigawan ay tila isang sumpa na hindi matapos-tapos. Hindi na ito ang marangyang mansyon ng mga makaraeg. Matapos ma-foreclose ang kanilang bahay dahil sa hindi mabayarang mga utang, napilitan silang lumipat sa isang lugar na masahol pa sa tinutuluyan ng kanilang mga katulong noon. Wala ka talagang kwenta, Paulo.
Akala ko ba ay mayaman kayo? Akala ko ba ay maibibigay mo ang lahat ng gusto ko? Sigaw ni Clara habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga huling gamit sa isang maleta. Clara, wag mo akong iwan. Naibigay ko na sa'yo ang lahat. Ninakaw ko ang pera ng asawa ko para sa'yo. Pagmamakaawa ni Paulo, nakaluhod sa sahig habang pilit na hinahawakan ang binti ng babae. Asawa? Yung babaeng sinayang mo dahil sa akin? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Clara. Para sabihin ko sa'yo, Paulo, kailanman ay hindi kita minahal. Ginamit lang kita para pambayad sa mga utang ko sa kasino. At ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako mananatili rito? Buong lakas na itinulak ni Clara si Paulo, dahilan upang tumama ang likod nito sa isang lumang kabinet. Sa isang iglap, tinalikuran siya ng babaeng ipinalit niya sa kanyang dangal at pamilya. Naiwan si Paulo na nakatingin sa kawalan, habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila bumubulong ng pangalan ni Annalyn. Isang pangalang ngayon ay isa na lamang masakit na gunita. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng San Sebastian Public Hospital, isang matandang babae ang isinugod sa emergency room. Ang kanyang mukha ay tabingi. Ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay hindi na maigalaw. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at kalituhan. Si Doña Carmen, ang tindi ng stress mula sa pagbagsak ng kanilang negosyo at ang kahihiyang sinapit sa harap ng maraming tao ang naging mitya ng kanyang pagkakastroke. Dahil sa dami ng pasyente, si Annalyn ang naka-duty na medical professional na tumanggap sa kanya. Napatigil si Annalyn nang makita ang hitsura ng kanyang dating biyenan. Wala na ang mga gintong alahas nito, wala na ang maangas na tindig. Ang nakikita niya ay isang matandang kaawa-awa, nakahandusay sa isang hamak na stretcher. Ayusin ang oxygen saturation niya, ihanda ang CT scan. Ang mabilis na utos ni Annalyn sa mga nurse. Sa gitna ng pag-aagaw buhay ni Doña Carmen, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Annalyn ang luha na dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ng matanda. Isang luhang puno ng pagsisisi, hiya, at pagmamakaawa. Ang babaeng dati ay itinaboy niya sa gitna ng ulan. Ang siya ngayong tanging taong humahawak sa kanyang buhay. Hindi nagpakita ng galit si Annalyn. Gamit ang malambot na tuwalya, marahan niyang pinunasan ang laway at pawis sa mukha ni Doña Carmen. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng profesionalismo at isang uri ng habag na nanggagaling sa isang pusong tunay na naghilom na. Hindi siya naghihiganti. Sapat na ang makita ang katarungan ng tadhana sa sarili nitong paraan. Matapos maging stable ang lagay ni Doña Carmen, lumabas si Annalyn sa hallway para uminom ng tubig. Doon niya nakita si Gabriel na nakasandal sa pader. Hawak ang isang puting sobre na pamilyar kay Annalyn. Ang acceptance letter para sa fellowship abroad. Nakita ko ito sa bag mo kanina nang kukunin ko sana ang stethoscope mo. Ang mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong lungkot na pilit niyang itinatago. Ito ang pangarap mo, Annalyn, ang maging isang ganap na surgeon sa isa sa pinakamagaling na ospital sa mundo. Doc, hindi ko pa alam kung tatanggapin ko, tugon ni Annalyn, habang nakatingin sa mga kamay niyang pagod na sa maghapong trabaho. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang balikat ni Annalyn. Huwag mong hayaang ang mga taong narito o kahit ako ang maging dahilan para tumigil ka na namang lumipad. Sapat na ang 5 taon na nawala sa'yo. Ngayon, oras na para sa sarili mo. Paano ka? Ang tanong ni Annalyn. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Narito lang ako. Hihintayin ko ang pagbabalik ng doktora na nagligtas hindi lang ng mga pasyente, kundi pati na rin ng puso ko. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, isang mabilis na yabag ng mga paa ang narinig nila sa pasilyo. Isang lalaking may madungis na mukha
at gusot-gusot na damit ang patakbong lumapit sa kanila. Si Paulo, nang makita niya si Annalyn na kasama si Gabriel, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng desperasyon at may hawak siyang isang bagay na nakatago sa likod niya. Ano ang huling hirit ni Paulo sa buhay ni Annalyn? Susubukan ba niyang gamitin ang sakit ng kanyang ina para muling gapusin ang babaeng nakatakda ng lumipad palayo? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Gabriel para sa kaligayahan ng babaeng mahal niya? Ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang pagpili sa pagitan ng tama at mali, kundi ang pagpili sa pagitan ng pangarap na matagal mong hinintay at ng pusong ngayon lang muling tumitibok. Sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, ang bawat hininga ni Annalyn ay tila may kasamang bigat. Nakatayo sa kanyang harapan si Paulo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng luha at pagod. Ang nakatagong kamay nito sa likod ay dahan-dahang lumabas. Hindi isang armas, kundi isang lukot na papel ng hospital bills at isang lumang litrato nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Annalyn, nakikiusap ako. Huwag mo kaming iwan sa ganitong kalagayan. Ang basag na tinig ni Paulo habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig. May sakit si Mama. Wala kaming pera. Wala kaming matuluyan. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Kahit wag na para sa akin, gawin mo na lang para sa biyenan mo. Tumingin si Annalyn sa lumang litrato na hawak ni Paulo. Nakita niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na masaya, inosente, at punong-puno ng pag-asa. Ngunit ang babaeng yon ay matagal na niyang inilibing kasama ng kanyang anak. Ang biyenan ko? Ang mahinang tugon ni Annalyn habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan madilim na ang langit. Gagawin ko ang trabaho ko bilang doktora niya dahil iyon ang sinumpaan ko. Pero Paulo, huwag mo nang gamitin ang sakit niya para itali ako muli sa isang buhay na matagal ko nang kinalimutan. Ang tayo ay tapos na noong gabing mas pinili mong pakinggan ang tawa ni Clara kaysa sa yak ko. Annalyn, please! Akmang hahawakan ni Paulo ang laylayan ng uniforme ni Annalyn, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Sapat na makaraig ang mariing banta ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Ang pagmamakaawa mo ay hindi pagsisisi, kundi desperasyon dahil wala ka nang makuha sa kanya. Huwag mong gawing bilangguan ang obligasyong moral para lang iligtas ang sarili mo. Tumayo si Paulo, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Tinitigan niya si Gabriel ng may matinding inggit. Sige, magpakasaya kayo. Pero tandaan mo, Annalyn, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo ang apelyido ko. Hinding-hindi ka magiging malaya sa akin. Hindi na sumagot si Annalyn. Nilagpasan niya si Paulo at naglakad patungo sa rooftop ng ospital para makahinga ng malalim. Sumunod si Gabriel, na natiling tahimik hanggang sa marating nila ang dulo ng railing kung saan tanaw ang buong lungsod. Alam kong iniisip mo ang fellowship, Annalyn, sabi ni Gabriel habang dinaramdam ang malamig na hangin ng gabi. Huwag mong hayaang ang mga huling salita ni Paulo ang maging hadlang sa paglipad mo. Ang apelyido ay papel lang, pero ang galing at puso mo, iyan ang tunay na nagpapalaya sa'yo. Doc, paano kung pag-alis ko ay biglang gumuho ang lahat dito? Paano kung hindi ko kayang mag-isa sa ibang bansa? Ang pag-aalinlangan ni Annalyn, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal. Lumapit si Gabriel ng bahagya, sapat na para maramdaman ni Annalyn ang init ng katawan nito. Dahan-dahan niyang inipit ang isang takas na buhok sa tainga ni Annalyn. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa balat ng dalaga. Lilipad ka, Annalyn, hindi dahil kailangan mong tumakas, kundi dahil nararapat sa iyo ang mas malawak na langit. Huwag mong hayaang maging hawla mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Anong ibig mong sabihin, Doc? Ang naguguluhang tanong ni Annalyn habang nakatingin sa mga mata ni Gabriel
na puno ng pagsasakripisyo. Ibig kong sabihin, hihintayin kita, kahit gaano katagal, kahit gaano kalayo. Ang tapat na sagot ni Gabriel, isang matamis at masakit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay tila isang hamon. Ngunit pinili ni Gabriel na manatiling marespeto. Ang pag-ibig niya ay hindi isang kadena, kundi isang hangin na magtutulak kay Annalyn paitaas. Nagdesisyon si Annalyn. Sa susunod na buwan, lilisanin niya ang Pilipinas para sa kanyang fellowship. Ang kanyang mga huling araw sa ospital ay binuo niya sa pag-aalaga sa kanyang mga pasyente, kabilang na ang pagsubaybay sa unti-unting pagbuti ng kondisyon ni Doña Carmen. Ngunit sa araw ng kanyang pag-alis, habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit sa kanyang maliit na kwarto, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Sa pagbukas niya, tumambad ang isang mabilis na pangyayari, isang balitang magpapabago sa kanyang plano. Doktora Annalyn, si Paulo. Nakita siya sa labas ng airport, basang-basa sa ulan at mukhang nawawala sa sarili. May dala siyang sulat na para sa'yo at tumanggi siyang umalis hanggat hindi kanya nakikita. Ang ulat ng isa sa kanyang mga nurse sa telepono, ano ang nilalaman ng huling sulat ni Paulo? Isa ba itong huling pagtatangka na sirain ang kinabukasan ni Annalyn? O isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng kanyang naranasan? At hahayaan ba ni Gabriel na muling mahila si Annalyn pabalik sa dilim sa mismong sandaling malapit na siyang makawala? Annalyn, pakiusap, kahit isang minuto lang. Pagkatapos nito, hinding-hindi na ako magpapakita sa'yo. Ang boses ni Paulo ay halos malunod sa ingay ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan at sa ugong ng mga makina ng eroplano sa malayo. Nakaluhod siya sa labas ng departure area ng airport basang-basa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay namumula hindi lamang sa ulan, kundi sa matinding pagsisisi. Dahan-dahang bumaba si Annalyn mula sa sasakyan ng ospital. Ang kanyang suot na beige na coat ay malinis, ang kanyang postura ay matatag, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Sa tabi niya, nakahanda si Gabriel. Ang isang kamay ay nasa payong, habang ang isa naman ay tila nagbabantay sa bawat galaw ni Paulo. Annalyn, ito. Kuhanin mo ito. Nanginginig na iniabot ni Paulo ang isang puting sobre. Hindi ito para pigilan ka. Ito ay para palayain ka. Kinuha ni Annalyn ang sobre nang walang imik. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng kanilang annulment na ganap ng nilagdaan ni Paulo, kasama ang isang sulat na sulat kamay. Sa bawat salita ng sulat, inamin ni Paulo ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang pagnanakaw sa pera para sa bata, ang pagiging bulag kay Clara, at ang kawalan niya ng halaga bilang isang asawa. Ito ang huling pagtatapat ng isang lalaking nireyalisa na ang kanyang pagkatalo ay hindi gawa ng tadhana, kundi ng sarili niyang mga kamay. Salamat! Ang maikling tugon ni Annalyn. Tumingin siya kay Paulo, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na habag. Paolo, ang babaeng kayang magtiis sa lahat ng pananakit mo ay namatay na sa malamig na sahig ng ospital noong gabing iyon. Ang kaharap mo ngayon ay isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili ng higit sa kahit na sino. Alam ko na, hikbi ni Paulo, ang kanyang mukha ay nakayuko sa basang semento. Sana ay maging masaya ka, Annalyn. Sana ay makuha mo ang lahat ng pangarap na ipinagkait ko sa'yo. Tumalikod na si Annalyn. Hindi na niya kailangang marinig ang iba pang mga salita. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ng airport ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Sa pagpasok niya sa departure gate, naramdaman niya ang malamig na aircon ng terminal. Isang kaibahan sa mainit at magulong ulan sa labas. Huminto siya at hinarap si Gabriel, ang lalaking naging anghel niya sa gitna ng impyerno. Hihintayin kita, Annalyn, ang mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata
ay puno ng isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi, hindi nagmamay-ari, kundi nagpapalakas. Huwag kang lilingon sa likod. Tumingin ka sa unahan dahil doon kita muling sasalubungin. Isang mahaba at mahigpit na yakap ang pinagsaluhan nila. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman ni Annalyn ang lahat ng seguridad na ipinagkait sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng kape at malinis na linen ni Gabriel ay tila ba isang baon na dadalhin niya sa kabilang panig ng mundo. Babalik ako, Gabriel, bilang isang ganap na surgeon at bilang isang babaeng handa ng magmahal ng buo. Bulong ni Annalyn. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pumasok si Annalyn sa gate nang may totoong nangiti. Habang umaakyat ang eroplano sa kalangitan, tiningnan niya ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit. Ang bawat ulap na kanilang nadadaanan ay tila nagpapahiwatig ng pagbura sa madilim niyang nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng flight, isang kaisipan ang naiwan sa puso ni Annalyn. Isang tanong na hindi na kailangan ng sagot kundi ng isang panibagong simula. Tapos na ang ulan, ngunit handa na ba ang aking puso sa pagsikat ng bagong araw na matagal ko nang hindi nakikita? Ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paglimot sa sakit, kundi sa pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi na ng iyong kagandahan. 5 taon ang lumipas na tila ba isang mabilis na pag-ikot ng pahina sa isang makapal na aklat. Ang sikat ng araw sa loob ng San Sebastian Medical Center ay tila mas maliwanag ngayon, humahalik sa makintab na sahig ng lobby kung saan mabilis na naglalakad ang isang babaeng may dalang awtoridad at kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang matatag na ritmo ng tagumpay. Si Dr. Annalyn ay hindi na ang tahimik na assistant na laging nakayuko. Siya ngayon ay isa sa mga pinakahinahangaang specialist surgeon sa bansa. Bitbit ang karangalan mula sa kanyang fellowship sa ibang bansa. Ang kanyang maputing laboratory coat ay walang kahit anong dumi. Sumisimbolo sa kanyang malinis na simula. Bago siya magtungo sa kanyang bagong opisina, dumaan muna si Annalyn sa charity ward. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking may magaspang na kamay at gusot na t-shirt ang maingat na nagpapakain sa isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair. Si Paulo at si Doña Carmen, wala na ang karangyaan sa kanilang mga mukha. Si Paulo ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa palengke upang tustusan ang gamot ng kanyang inang paralisado at hindi na makapagsalita. Nang magtama ang kanilang mga mata, dahan-dahang tumayo si Paulo at yumuko, isang tanda ng matinding paggalang at hiyang hindi na kailanman mabubura. Hindi lumapit si Annalyn para manumbat. Wala na ang galit sa kanyang puso, tanging ang malalim na kapayapaan na hatid ng katarungan ng tadhana. Nabalitaan din niya ang tungkol kay Clara na tuluyan ng nilamon ng kanyang mga utang sa kasino at ngayon ay nagtatago sa malalayong probinsya, takot sa sarili niyang mga anino. Sa tanong kung napatawad na ba niya sila, ang sagot ni Annalyn ay isang tahimik na ngiti. Napatawad na niya si Paulo, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang sarili niyang kaluluwa na lumaya sa bigat ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ito ay ang pagpapaubaya sa nakaraan upang magkaroon ng puwang ang kasalukuyan. Pumasok si Annalyn sa kanyang opisina. At doon, sa tabi ng bintana, kung saan tanaw ang paglubog ng araw, nakatayo ang isang lalaking 5 taon niyang naging inspirasyon. Si Gabriel. Ang buhok nito ay may iilang hibla na ng puti, ngunit ang init sa kanyang mga mata ay nananatiling pareho. "Welcome home, Doktora." Ang mahinang boses ni Gabriel na tila isang pamilyar na himig. Lumapit si Annalyn at dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ramdam niya ang tibok ng puso ng lalaki, isang tibok na matagal na niyang hinahanap. Sa piling ni Gabriel, natagpuan ni Annalyn ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang tahanang hindi binuo sa materyal na bagay,
kundi sa respeto, katapatan, at wagas na pagmamahal. Natagpuan na ba ni Annalyn ang kanyang binyen? Oo, ang kanyang katahimikan ay nanggagaling sa katotohanang kaya na niyang huminga ng malalim nang walang takot na muling mabilauko sa sariling luha. Sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito, naway maging aral ang buhay ni Annalyn. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang hawla na sumasakal sa iyong mga pangarap. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng isang lalaki, kundi ng iyong sariling lakas na bumangon mula sa bawat pagkakadapa. Huwag kang matakot na bitawan ang mga taong sumisira sa iyo dahil sa kabila ng unos, laging may naghihintay na bahaghari at isang pusong handa kang tanggapin ng buo. Ang bawat hininga ni Annalyn ngayon ay isang awit ng pasasalamat. Tapos na ang gabi ng pagdurusa at sa wakas, ang kanyang muling paghinga ay puno na ng pag-asa.